Magandang araw mga idol. Dito sa bagong video, gusto kong i-share sa inyo kung ano ba talaga ang duties and responsibilities ng isang timekeeper. So si timekeeper, siya yung nagre-record at tumutulong para sa saktong attendance ng bawat manggagawa. So sa construction site, maraming pumapasok araw-araw. So bilang isang timekeeper, tinitiyak namin na tamang attendance, yung overtime, at working hours ng lahat ng manggagawa. Nagre-record kami kung sino ang mga pumasok, sino ang umabsent, at yung oras ng bawat trabahador. Para din kaming HR assistant, pero focus talaga kami sa oras at mapasahod ng workers ng maayos. So meron ako ditong ilang list para sa responsibilidad ng isang timekeeper. Una, attendance monitoring. So dito sa attendance monitoring, ini-input namin ang daily attendance ng mga workers. So inano namin kung sinong pumasok or kung sino ang hindi. So pangalawa, timekeeping and payroll support. So dito nakapaloob naman dito yung sinasabing in-organize ang daily work hours at overtime ng mga workers para sa maayos na payroll. So ikatlo, leave-in absences tracking. So dito nakapaloob ang absences and leave ng mga workers. Nire-record namin to para meron kaming reference at for monitoring na rin. So ikaapat, coordination sa HR at sa PM. So nagipag-ugnayan kami sa mga HR at sa PM para sa payroll at worker schedule, gano'n. So ikalima, submission of reports. So gumagawa kami ng daily reports tungkol sa attendance at sa mga pasahod sa mga tao. So masasabi natin na kung walang timekeeper, kung wala kami mga timekeeper, magulo ang pasahod at oras ng mga tao. Kaya masasabi ko ang isang timekeeper ay napakahalaga sa isang kumpanya. So sabihin man natin, timekeeper, oras lang, hindi ganun kadali. Meron din kaming sinusunod ng mga rules and regulation ng isang kumpanya upang mapanatili namin maayos ang aming trabaho at magampanan namin ito ng maayos. So ano ba talaga ang skills at kailangan bilang isang timekeeper? So dito sa una, may kailangan na meron tayong basic math skills. Doon naman para sa right computation at oras at sa pasahod. So kailangan hindi man tayo magaling sa math. Marunong din tayo mag-compute, siyempre. So pangalawa dito is organize at maingat sa detalye. So dapat dito walang mali yung attendance. Bawat sinasubmit namin, sakto. Kung ilan ang pumasok at ilan ang hindi pumasok within that day.
Okay, kailangan dito is computer literate po tayo. Marunong tayong mag-computer kung gusto mo maging timekeeper, at saka basic Excel application. So, yan. Kailangan marunong tayo sa dalawa na yan. So, importante rin na magkaroon tayo ng mga magandang communication skills kasi nakikipag-usap tayo sa mga workers. Ini-entertain natin sila. Meron silang mga concern. At siyempre sa mga engineers natin at sa HR. So, kailangan marunong tayo makipag-usap. At isa sa pinaka-importante pa bilang isang timekeeper ay tayo ay honest and trustworthy. So, kailangan natin ng integrity para walang daya sa ating pagtatrabaho. So, yan ang ilan sa mga duties and responsibilities ng isang timekeeper. So, marami pa yan, pero inano ko lang yung mga importante. Baka abutan tayo ng umaga. So, sana meron po kayo natutunan sa aking isinyer ngayong araw. So, magandang araw po ulit sa inyong lahat. At God bless. Salamat po.